Makaupod ta subong mga kabombo si Doc Philip Aya Padilla Prieto ang aton nga resident doctor sang Bombo Radio Kalibot. Doc, una-una sa tanan mayong gabi sa imo. Ensuring that the rich cultural Di, heritage and tama, natural Bombo. beauty of our Mm-mm. nation. Doc, no, may panibag-una naman kita nga masakit, isa ka virus, no, ang nagka-concern gani ang aton nga mga igmanghod kay daw basi maano naman maliwat naman daw no ang lockdown kapareho naman daw sang COVID-19 kay daw same lang man ini sang ang origin kaga background as well as ang sang details gani no sang amo ni nga masakit. Dok, pwede mo kami mahatagan sang impormasyon kung ano ang Nipah virus nga ni? Oo, ang ginatawag nilang Nipah virus, ang spelling sina NIPAH. Virus ini sila, daw COVID man, kay ang iyang genetic material, kung sa virology pa, ang iya genetic material RNA. So, daw pareho gid sila sang COVID, no? Pareho man actually gid sa COVID in terms of ang sapat nga makatransmit sa tawo. So ini halin man sa mga bats, no? Mga kulunaknit or mga fruit bats. So pareho gid siya sa origin man sang COVID, no? Kaya ang original gid sang COVID halin man siya sa bats. Mm-mm. Nakita ini una sa Malaysia. So ang place or ang lugar nga kung diin siya nakita una, ang ginatawag nila nga Sungal Nipah, Malaysia. So ang nga tawag siyang nga Nipah virus. Pahalina siya sa Malaysia, common sa Malaysia kag sa Singapore. So gina-infect usually mga baboy, no? Infected pigs. Tapos kung makatandog or makakaon ang tao sa body fluids ng bats or sang baboy, malatnan siya kag magiging Nipah virus infection na ini siya. Man na-discover ini siya 1998 pa, so dugay na makita sa bats kag una siyang isolate diri sa Southeast Asia. Pero subong ang daw outbreak according sa WHO ara siya sa India kag sa Bangladesh. Mm. Paano dok ang transmission from animal to animal? Kay na ano natin, we understand ang transmission from animal to human is if we consume no ang infected animal dok. Paano sa animal to animal dok ang transmission? So pwede nga ang ginambalanta di subong animal to human kung halin sa bats or halin sa baboy, no? Pero ang animal to animal, siyempre kung na-expose ang bats kung na-expose ang baboy sa mga kulunaknit sa bats, pwede siyang matransmit dira. Tapos kung ang human nagkaon sang infected or may body fluids sang bats, for example, ang mga prutas nga ginkaunan sang kulunaknit kag pwede na siya nga malatnan gid sang Nipah virus. Tapos kung human to human na, syempre kung ang pasyente na-infect sang Nipah virus, pwede nga ang body fluid niya, mga tsisya, lawaya, ang dugo, iban pa nga body fluids, pwede nga maka-infect sa isa ka tawo. So pareho man gid siya sa COVID man in terms of transmission sa human to human. Dok, how dangerous ang Nipah virus nga ni? Oo, according sa WHO, very high ang ginatawag nila nga fatality rate. So kung na-infect ka, usually 75% kung may 100 isa kagatos na pasyente, ang 75 nila mapatay gid kung na-infect siya sang Nipah virus. So ang pinakanubo mga 40%. So 40 to 75% fatality rate. So amo na nga nagakabalaka ang Department of Health kay tamaan kataas ang iyang fatality rate nga ginatawag. Dok, ano man ang mga ano no, organs ang aton kalawasan nga gina-target sang Nipah virus kani nga amo ni gid no kadako ang mortality rate, ang fertility rate niya. Kay ang gina-target niya ang aton nga utok, no, ang brain. So ang iyang main manifestation may ginatawag nga encephalitis. Encephal meaning parts ng brain. So gapalamanog, gabanog ang aton utok.
Kag syempre kung gabanog ang aton nga utok, nga apektuhan ang tanan gid nga parte sa kalawasan. Pwede ka makomatos, pwede ka makumbulsyon, mataas ang hilanat, kag kung dako gid ang swelling or paglabanog sang brain, mapatay ang pasyente kay kung magbanog siya, ang brain balaan ginapalibutan sang skull bone, so buay nag-expand ang aton nga bone sa ulo. So kung magbanog sobra gid ka banog sang utok, magutok na siya sa skull, no, so amo na nga likawan ta gid nga mag-swell or ma-infect or magbanog ang atong utok. Ang isa pa gid ka manifestation kay ara man siya sa body fluid, pwede nga ang initial symptom pwede nga respiratory, sa yuron pwede ka anay magka-pneumonia, may ubo, sipon, kag bag-o siya magsaka sa imo nga utok. So amo na nga taas ang iyang fatality rate kay utok ang iya gina-target, no, ang Nipah virus. How about Doc, no, ang mga simptomas, ang na-mention ni mo kagina ang initial symptoms nga pwedeng ma-eksperyensya sang isa ka infected nga individual. Ang simptomas niya gid Doc, ano usually ang naga-occur sa lawas ng tawo nga mahambal naton nga abasi Nipah virus na ini? Ang una yagid nga manifestation daw halos pareho siya sa ubo, sipon, daw flu-like symptom, no? Mahilanat, sakit sang ulo, nagapalangkit ang kalawasan, ang mga imong nga joint pains, may muscle pain ka, pwede nga may sore throat ka man pareho sa COVID, kag pwede nga magsuka ka kag mag-ubo, no? Severe man nga ubo. So daw halos flu-like symptoms gid siya. Amo na ang initial, siguro ang incubation period niya usually mga isa ka semana, duha ka semana, pero may ara nga daw isa ka bulan, may ara nga mga kaso nga gina-report nga daw isa ka bulan ang pagwa sang pagsimptoma, sugod na infect ang pasyente. Pero ang severe na gid kung wala gid na at tatapan ang pasyente, hindi na gid siya kaginhawa, severe respiratory distress, pneumonia, severe gid, tamaan gid kalala kag nagtaas na sa kag nagsaka na sa utok, so mas lala pa gid ina. Kag usually ang pasyente daw hindi nakabugtaw, natuyo siya, galingin uluya, kag eventually makomatose siya, no, within mga duwa or isa ka adlaw sa pag-onset sang simptoma nga nagasakit ulo ya kag nagabanog ng ulo ya tungod nakaabot na ang virus dito sa iya nga utok. Doc, ang Amoeba nga virus, may cure na ini, kag if ever nga may dira, available na sa market ang bulong? Wala, no? Amo na ang problema, wala pa sang bulong, wala sang antibiotic. Ang COVID gani may antibiotic, may antiviral na available, kag syempre may vaccine. Pero ang Nipah virus, wala ni isa, no? Wala siya sang antiviral, medisina, wala man siya sang vaccine. Ti syempre kay kagamay pa sang kaso, hindi among pagid na kadamo ang kaso. So waay man nag-develop gid ang mga drug companies ang bulong or vaccine para sa Nipah virus. So anong obrahon sang doktor kung ara na ang pasyente, ginatawag nila sa ospital nga supportive treatment lang, no? Kung may hilanat siya, panubuon ang hilanat. Kung nagabanog ang iyang utok, tagaan siya sang bulong para hindi magbanog. Kung may iban nga infection, tagaan siya sang antibiotic nga specific dito sa co-infection sa Nipah virus. Kung mana-dehydrate siya, tagaan siya sa additional nga IV fluid, no, para hindi siya ma-dehydrate. Pero amo lang gid na ang mabulig sa ospital, no, wala gid sang bulong kag wala sang vaccine nga available pa subong. Since nga wala pa available vaccine, Doc, no, ang amo ni nga Nipah virus, does this mean nga wala pa gid thorough study nga ginobra ang aton nga World Health Organization regarding this virus? Oo, wala pa gid, gamay kaayo ang datos kay ang outbreak several years ago pa, so ay kita gid kabalo sang exact iban pa nga mekanismo kung paano siya nagakadto sa utok. Unlike sa COVID nga balaan gid sang tanan kag mas mayo na gid ang mga nakita na kag damo na datos para matatapan, no, para makabulig tapna sang COVID-19. Ang Nipah virus wala pa. Amo na nga ginatawag nila subong nga mga emerging and re-emerging infectious disease. Kaya sa una nagtuhaw na ina siya ti galing kay
nagalain ang panahon, ang mga tao nagadasok na sa o gasulod na sa mga kagulangan nga sa una hindi expose ang mga tao dira sa mga sakit sa iban nga sapat. Amo na nga ginatawag nila nga zoonotic disease kay nagalukso ang virus halin sa sapat nagakadto siya sa tawo. So climate change nagabag-o ang klima, ang mga sapat nagakadto sa iban nga lugar, ang tawo ginapangtapas niya ang mga kakahuyan. So ang mga sapat mas ang tawo or ang human being mas exposed na subong sa ilain-lain nga sapat nga ara sa sulod sa kagulangan. So amo na nga damo gid dako gid ang possibility nga ang iban nga mga infection nga gamay lang sang una or wala gid nakita nagatuhaw na subong. Dok, makonsidera ba lang naton nga seasonal disease ini, seasonal virus ini or ano gid, mambal naton nga all year long pwede siya nga mag-exist kag mag-occur sa aton nga palibot. Sunod sa datos, makita siya sa Southeast Asia kag sa India. So wala siyang ginapili nga panahon. Gusto niya siguro ang klimang mainit kag ara da pirmi ang mga ginatawag nila nga fruit bats, no? So nanamian ang klima sa pagpadamo sang virus nga ara sa kolonaknit. So why siya gapili sa klima? Siguro gapili siya kung diin na yon makita ang populasyon, ang dako nga populasyon sang host nga sapat amoy ni ang kolonaknit. So in terms of cold weather, etc., mas gina-prefer sang Nipah virus nga ara siya sa mainit. So amo na nga ang kaso makita sa Southeast Asia, specifically subong sa nag-una siya sa Malaysia kag sa Singapore kag subong sa lain nga region pero lapit man gyapon sa South Asia, this time sa Bangladesh kag sa India. On your opinion, Doc, no, as someone as mambal naton nga ano ba eksperto para sa mga amo nga klase mga masakit, how fast do you think that this virus could spread out, Doc, no, sa aton nga mga sea countries? So depende na sa mga nasyon kung paano nila i-control. So subong ang India kag ang Bangladesh ginaamat-amat na nila control. So ang Southeast Asia nagabantay na sa mga airport, especially sa mga flights nga halin sa India o sa South Asia sa India kag Bangladesh. So kinalan bantayan ini Mayo kay may potential siya nga magiging isa na naman ka pandemic kung mag-spread siya sa ibang pungsod. As of now, wala pa man documented na nakaabot na siya sa Southeast Asia pero wala lang takabalo. Depende ini tanan sa precaution sa mga ministry or Department of Health sa mga pungsod nga lapit sa India kag ang mga pungsod nga may airport nga direct connection pakadto sa Southeast Asia. Labi na gid sa Malaysia kag sa Singapore kay didto gid ang origin sang una nga una nga nakita ang Nipah virus.